Hi mga katek, tuturo ko sa inyo kung paano i-setup and i-config itong Anvis EP300 no, time attendance. So, paano siya i-setup, then paano siya i-config sa mismong application niya. So, ito yung part 1 video, tuturo ko sa inyo kung paano i-setup itong EP300. Paano siya lagyan ng IP, paano mag-add ng user dito mismo sa hardware, and doon sa mismong application niya mga katek. So, start tayo. I-unbox muna natin itong EP300 na Anvis. So, papakilala muna ako sa inyo. I'm Lou from QS IT Solutions. So, pag mga need nyo ng consultant about IT-related solutions, pwede nyo po kaming i-message. So, we provide a variety of IT services tailored to meet your needs for system customization, accounting system, HRIS, inventory system, EOS, networking, servers, biometric, and other hardware installation and implementation. We can fulfill all your major hardware needs from assessment, provisioning, installation, troubleshooting, up to maintenance mga katek. So, pwede nyo po kami i-message yan. Ilalagay ko yung Facebook page link dito sa description mga katek. So, example, meron kayong mga biometric sa different branch. So, may 4 na branch kayo, 5 branch. Pwede nyo i-download yung data ng bawat branch mismo kahit nasa opisina na kayo. So, kung paano yon, pwede kayong mag-inquire sa QS IT Solutions para mabigyan namin kayo ng details kung paano yung setup na ganun, mga katek. So, pwede kayo mag-message sa aming page or kontakin nyo lang po kami. Ang office po namin is sa Malabon City. So, start na po tayo. I-start natin paano ba i-setup itong Anvis EP300 Pro. Okay, let's start for device. So, unbox muna natin. So, pag in-unbox po natin yan, ito yung mga kasama niya. So, manual, makikita nyo. Ayan yung manual niya. Then, ito yung device. Ayan. Yung device niya. So, try lang muna natin. So, bago kasi itong device, so, maingat lang natin na tanggalin. Ayan. So, ito yung device niya. So, sa ilalim, ito yung adapter niya. So, yung mga kasama niya sa box niya mismo, adapter, then yung time attendance device. Ayan po yung specs niya. So, EP300, color full screen fingerprint, RFID card, time and attendance, terminal. Yung pinaka-device, yan yung gilid. Yan. So, makikita nyo dito, pag naka-check po yan, or naka-kulay, ibig sabihin, may battery siya sa loob mga katek. So, kahit mag-interrupt yung kuryente, i-stand pa rin yun or hindi makukurap yung data natin. So, ito po yung saksakan ng power niya. Then, makikita nyo dito, dito yung sa network niya. Ayan. So, dyan yung siya sasaksak pag in-network niya siya. So, tuturo ko rin sa inyo yan mga katek kung paano yan. So, ito yung adapter. So, start na natin kung paano ba per setup ng gantong device nakabubukas lang, no? Start tayo. So, lagyan natin ng power. Ayan, saksak natin to sa outlet natin. So, ayan, umilaw na siya. So, colored pala yung screen nito mga katek, no? So, ang tuturo ko sa inyo, setup IP address, so, default user and password, setup admin user, setup device number, shifting settings, adding users, and download data or export data. So, pagkabukas niyan, may nakalagay dyan ng language. So, piliin lang natin yung English. So, makikita nyo dito, ayan yung mga arrow niya. Ayan. So, okay lang. Ayan. Okay. Pagka okay, makikita nyo dito na
network. So, piliin lang natin siguro yung 1 kasi wala akong wifi dito. 1, ayan. Then, i-static nyo yan. So, mamaya tuturo ko na rin sa inyo. So, next ko muna to. So, time zone. Okay. So, congratulations. So, press bottom M to access the device menu. So, ang default user niya is 0. Then, ang password niya is 12345. So, ngayon, si-set up natin yung IP address ng device na to. Bakit natin siya nalagyan ng IP address? So, para siya ma-detect ng application na i-install natin sa part 2 ng video. So, lagyan natin siya ng IP address. Ayan. So, click nyo na itong menu. Ayan. So, malagay niya administrator login. Type nyo 0. Okay. Then, yung password. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, makikita nyo dito. May nakalagay na enroll, user, data, network, settings, advanced. So, punta tayo sa network. Ayan, network. So, Ethernet. So, yan. So, pag maglalagay kayo ng IP address, pwede kayo mag-static or DHCP. So, lalagay nyo lang dito yung address niya na 192.168. Example, maglalagay ako ng IP address dito. Lagay natin ng 150. Tapos, 180. Yan. Then, subnet ko is 255.255.255.0 or /24. Then, ang gateway ko is 192.168. 192.168. Kaya natin, 150.10. So, yan yung IP address ko dito sa opisina. So, kung kayo ay may desired IP yan sa opisina nyo, yun yung susundin nyo. So, kailangan kasama yung network na ilalagay nyo mismo dun sa computer na i-install natin ng application. So, kailangan same broadcast sila. So, sa akin, in-static ko para alam ko kagad kung anong IP ng pinaka-device. So, pagtapos na kayo dyan, okay nyo lang. Then, back. So, may error gateway. So, may mali pala ako. Itong 150 ko is 158. So, ibahin lang natin. So, natin yung 150. Ayan. So, pagtapos na kayo, ayan, titignan lang itong M. Ayan. So, na-save na yan. So, tignan nyo kung na-save, pero nyo i-click ulit. Ayan. So, na-save na. 192.168.150.180. So, back lang natin ulit. So, sunod naman natin, paano ba mag-setup ng device number? So, importante to, kailangan ma-setup natin yung device number na to kasi yun yung ilalagay natin mismo dun sa application. So, punta lang kayo ng settings, device. So, maglalagay kayo ng device ID. So, example, ito pa yung una yung device na Anbis, so, number 1. So, pag may pangalawa naman kayong device, number 2. So, pag may pangatlo naman kayong device is number 3. So, ganun lang. So, kailangan, talagyan natin to. Kasi dito sa office is marami akong biometric. So, mag-iisip muna ako ng number niya. So, number 10. Ayan. Okay nyo. Then, 11. Lagyan natin 11. Yan. Device ID number 11. So, yan. So, skip na natin. Okay. So, nakapag-create tayo ng device ID. So, paano naman mag-create ng shifting? So, paano? So, dito, may makita kayong advance. Ayan. Click nyo lang. So, may makita kayo ditong shifts. Ayan. Ayan. So, okay nyo. So, dito, pwede kayo mag-create ng shift. Then, pwede din kayo mag-create mismo doon sa application. Pero, mas madali sa akin, pag sa application na ako nag-create ng mismong shifting. So, dito, papakita ko lang muna sa inyo kung paano mag-create. So, basic, schedule. So, syempre, meron tayong tinatawag na flexible time and fixed time. So, example, kung may papasok ng alas 9, so, may uuwi ng alas 6.
So, yun yung fixed time natin. So, may flexible time yung time na tawag. So, kayo na mismo makikreate dito kung paano yung setup ng scheduling nyo. So, sa lunch break, meron din tayong, so, pwede natin disable yan and enable. So, yan. So, yan yung shifting mismo ni Anbis dito sa hardware. So, mas maganda kasi, gagawin nyo yun mismo dun sa application. So, turo ko naman sa inyo kung paano mag-add ng user. So, punta lang kayo ng menu. So, administration login. Okay, then password. 5. So, makikita nyo dito na may user. Add user lang kayo. Yan, add. So, dito, maglalagay lang tayo ng employee number. So, number 14. So, okay. So, yung name mismo ng employee. So, maganda talaga dito is application kayo mismo gumagawa para madali lang. Yan. Then, yung password, card, admin. So, yung ilalagay ba natin na user is admin or user lang. So, dito sa schedule, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na ship. So, mag-ship lang kayo dyan. Ayan, kikreate kayo. Kung ano yung kinreate nyo na shifting is pipiliin nyo dito. So, then, enroll fingerprint. So, tara, gawin natin. Tuturo ko sa inyo kung paano. So, 14, employee's number, okay. So, lagyan natin ang pangalan. So, example, ito yung pangalan. Ayan. So, LL, dun password. Lagyan natin 1, 2, 3, 4, 5. So, kung may card, pwedeng lagyan ng card. Kung wala naman is proceed na tayo sa enroll fingerprint. So, sa admin user, so user lang siya. Then, sa schedule, so napili ko dito is flexible time. Then, enroll fingerprint. So, yan. Press your finger again. Press your finger again. Press your finger again. Press your finger. So, pagtapos na, may nakalagay dito na continue, press M to finish. Yan. Click lang natin. So, ibig sabihin nun is nakagawa na tayo ng user. So, para natin makikita yung user na nagawa natin, punta lang kayo ng search. So, makikita nyo dito, yun yung user na nagawa natin. So, ID, yung pangalan, so, kung admin siya or user lang. So, nandito siya mismo sa may search. So, yun yung pag-add ng user. So, pag nasa application ka na, example, nag-add ka dito ng user, so, kailangan mong i-download yan mismo dun sa application mo. Kasi, para malaman ng application mo na may bagong kang in-enroll, may bagong device ID, then, pwede mo na din dun i-modify yung mga name nila, pati yung male or female. Doon mo na siya i-edit. So, pag nag-add ka mismo dito sa device, automatic is mag-download ka or i-download mo mismo sa application yung mga na-create mo dito na user. So, yung next naman natin video, paano ba mag-export ng data? So, example, gusto mong kumuha ng data dito mismo dito sa device. So, maglalagay ka lang ng flash drive dito sa slot ng USB na to. Then, punta kayo ng data. Then, export. So, yung mga record or user kung gusto mong makuha. Example, record. So, hanapin mo lang yung flash drive mo. Then, click mo yung export. So, mag-export na mismo dun sa flash drive mo yon. So, naka-Excel yon or naka-PDF file. So, ganun lang siya kadali. I-set up itong Anbis EP300 Pro. So, yung next video natin, ang installation ng kanyang application, then mag-add din tayo ng user doon, shifting, mag-download tayo ng data, then mag-upload tayo ng data. So, vice versa lang, pag dito, nag-create ka ng user or nag-add ka ng user, kailangan i-download mo doon sa application. So, example naman, sa application naman, is nag-create ka ng user o nag-add ka ng user, automatic naman i-upload mo siya dito mismo sa device. So, para malaman yung device na may bago ka palang user na kinreate or inadd mismo dun sa application niya. So, paano ba yung ginagawa? Ang next video, part 2, yun yung ituturo ko sa inyo mga katek. So, ang next video ko,
ang mga tuturo ko sa inyo doon, how to upload and download user template, paano mag-add ng device, ito, i-add natin mismo sa application, how to create shifting, how to add user, how to download the data from device, how to check the time in, time out of the user. Some features ng application niya is ipapakita ko din. Then, yung application niya is support yung database na SQL. So, yun lang mga ka-tech, support nyo itong aking YouTube channel. So, sana may natutunan kayo dito sa aking video. Maraming salamat!